po si Montulfo. Tama po yung description ni BP Sara. Alam niyo po, sinayang na ni Montulfo yung ano no, yung na-build niya na prestigyo, no? Sa kanya pong pagtanda. Alam niyo yung edad ni Montulfo, kagalang-galang na dapat yung mga broadcaster na tumandang katulad niyan. Katulad po natin dito sa SMNI, di ba? Si Jason Sa, talagang iginagalang po yan, no? Yung mga pananaw po niyan, para na po siya, na-elevate na siya na, ano na no? Political analyst na si Jason sa tagal po, no? Sa tagal po niya sa serbisyo sa broadcasting. Ganon din po sila Mike Enriquez, di ba? Si Noli De Castro nga, naging vice president pa, pero si Montulfo, paurong eh. Paurong po. Dati po na, hindi po ako nawala. Sabi ko nga, nagluloko po tong ating yung mga kanina po naghintay, nanood sa atin pong live. Hindi po ako naka-live. Natutulog po ako. Parang may problema tong grounded yata tong ating laptop eh. Kung saan nagla-live, kung gustong mag-live. Okay. Si Montulfo po, alam nyo, yung, di ba meron po tayong ganyan, no, yung mga kapitbahay, may mga kapitbahay tayong ganyan eh, yung tumanda na chismosa. No, dati po kapitapitagan pa to si Montulfo eh. Kino-quote pa lahat ng mga sinasabi niya, 'di ba? Na parang otoridad siya sa pagiging journalist. Ito po ang kahinatnan ng mga journalist na wala na pong paggalang sa kanyang yung hindi na po ginagalang yung sarili niyang craft, no? Yung katulad niya, no, yung chismis na lang talaga ayon kay BP Sara, chismis na lang tong pinaiiral. Pag wala kang ebidensya sa sinasabi mo, chismis lang 'yan. Napakarami pong lumabas na chismoso at chismosa ngayon. Ngayon pong panahon ni BBM, alam niyo po kung bakit? Well appreciated ang mga chismosa ngayon. Basta may chismis ka laban sa mga Duterte, talagang pinagpapala ka. Ayan po yan eh. Katulad po niya, no? Ang tataas ng posisyon. Si Auntie Claire, kita naman natin, panay chismis na lang. Kadalasan chismis po yung binibitawan niya sa mga press. Okay po sa kanila eh. Hindi po mahalaga dito sa ating kasalukuyang pamahalaan, no? Kung ano po yung ang truth po sa kanila ay hindi po yung kung ano yung katotohanan. Ang truth po sa kanila ay yung pumapabor sa kanilang narrative, no? Na ang katotohanan po, wala po silang kamuang-muang, wala pong kasalanan ng administrasyon. Walang kasalanan sila lahat. Ang may kasalanan na nagaganap yung nakakulong sa Dahig, Netherlands. Ayan po yung narrative nila eh. Okay pa yan nung una, cute pa yan. Unang taon, pwede nyo sisihin si Duterte. Patapos na termino. Mahigit na kalahati. Hindi na po cute. Hindi na po cute ang manisi pa po ng iba. Hindi na po cute yung nagagalit kayo sa sariling korupsyon ng gobyerno. Gobyerno mo na to eh. Akala natin nung una ano lang, no, yung sa pasimula lang, no? Hindi po eh. Mula pasimula hanggang katapusan, panay-paninisa lang. Wala na pong talab yung sisisihin nyo pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kaya po, bakit po nag-exist yung mga katulad ni Tulfo, yung mga katulad ni Auntie Claire, yung mga katulad ni Tere Ridon, no? Sino pa ba? Yung mga katulad nito na mga ni Shell Jokno, nito ni Tabingi. Isa po yung hilatsa ng kanilang pagmumukha. Hindi ko po sinasabing pare-pareho silang pangit, no? Hindi po. Yung chismis po ang ano sa kanila, yung kinakailangan yung sinasabi ninyo, regardless kung yan ay totoo, basta ang narrative niyan ay umaayon, no, sa narrative na walang kasalanan ng inosente.
Eh kung maganda ba naman yung mga pinagagawa nyo, hindi nyo po kinakailangan mag-resort sa PR. Lahat po sa atin, ang importante po sa kanila yung PR eh. No? Yan nga po yung siningil ko, katulad po niya, yung mga katulad nila Magalong, na pumunta sa Davao, wala po nahita. Imagine niyo, ni press conference, alam niyo si Magalong, ang takaw po niyan sa press conference. Mayat maya po yan, nagpapatawag ng press, sasabihin lang yan, alam niyo, dramatic pa yan eh. 'Di ba? Dramatic magsalta yan. May mga nabalitaan tayo na bumibili ng mga condominium para lagakan lang ng pera. Napaka-dramatic eh. Nung una, bilib na bilib ka, grabe naman. Meron tayong 30 ba? Kalimutan ko na yung hatian eh. No? Yung mga expose niya tungkol dyan sa ayuda, antitindi, bilib na bilib tayo, di ba? Ilang porsyento na nga, pag ikaw ang host, magkano? Nakalimutan ko. Sa dami po ng in-expose nito, ni Magalong, sabay na uwi po. Ni hindi po nagpe-presscon eh. Narinig niyo po ba nag-presscon si Magalong tungkol sa natuklasan niya sa Davao City? Kasi nakakahiya po. Halos sinukay nyo na yung Davao City, umakyat kayo ng bundok, wala pa rin kayong nahita. Yan po, iisa po ang hilatsa nila. No? Pare-pareho po sila na chismis. 777. Nakanganga naman tayo. Tapos, yung mga sinasabi niya talagang parang makatotohanan eh. 'Di ba? Bumibili po ng kondominium, ang balita natin eh. Pera ang laman, hindi na raw kasya sa vault. Nung una, maring totoo pa eh. 'Di ba? Totoo pa yung sinasabi niya eh. Hindi pa siya nahihiya sa ginagawa niya eh. Kasi totoo yun eh. 777, totoo yun. Malamang. yung pong mga kondominium na pera lang laman, malamang totoo yun. Pero nung nag-resign siya, no? Tapos binanatan siya, nung nag-resign siya, kala ko mag-all out revelasyon eh. Nag-resign, binanatan lang ni Auntie Claire na meron siyang pinagawang tennis court. Aba, bumaliktad na. Iba na tinutuno, kain-suka na sa resignation. Kasama na siya ron sa nag-iimbestiga sa Davao City. Sa mga hindi po nakapanood ng aming Birada Agila, ang tsorya ko po dyan, kaya po meron tinatawag na pasensya na sa nakanood Ito po, para lang sa mga hindi nakanood, ang tsorya ko dyan, kaya naroon si Magalong tsaka si Azurin, na kasagsagan ng bagyong Tino, ine-expect nila na babaha doon sa Davao. Kasi nga sabi sa inyo, ang gobyerno to, ang proyekto lang eh. PR lang eh. So ang ganda po nun, habang bumabaha ang Davao, nakaturo si Magalong at saka si Azurin, may video, tignan nyo po, bumabaha dito sa Davao. Di ba? Samantalang, totoo po yun, bumabaha sa Davao, pero pansamantala, yung pag may ulan na malakas. Pero dahil maganda yung flood control nila, kusang bumababa, di ba? Ganun naman talaga. Walang nangyari. No? Hindi bumaha sa Davao. Wala po silang maipakita na nawasak na mga flood control, etc. Nakakahiya po. Naka-private jet, naka-private plane pa silang pumunta ron. Nag-aaksaya po ng pera. Ganyan po. Ito lalo si Tulfo. Kung ano-ano na lang. Destabilization. Alam nyo, Tulfo, yung mga sinabi mo namang pangalan, lantad naman yan na kumakalaban na sa gobyerno. Sila po yung mga nagsasalita sa rally. Si General Romeo Pocis, si General ba si Metran o Kernel? Sila Captain Dado. Mga kilala na po natin yan na
lantad po, hindi ko maintindihan to si Tulfo eh. Nakakaawa naman kasi ayon nga kay BP Sara, isa kang chismosa lang, no? Wala kang ebidensya, nagdadadakdak ka, chismosa ka lang. Okay, punta po tayo rito sa ay syempre naman po, bakit po kayo hindi mapapahiya ng harap-harapan? Si BBM po, okay na rin sa kanya eh, no? Walang pumapansin, presidente. Siya lang po ang tanging presidente pupunta sa lugar na halos tinititigan lang po siya ng tao eh. Lahat po na nakilala kong presidente, mula po sa tatay niya, kasi syempre hindi pa ako tao nung si Macapagal eh. Mula po sa tatay niya, kay Cory, Ramos, pati po kay Noynoy, lalong-lalo na po kay Tatay Digong, dinudumog po yan ng mga tao. Si Tatay Digong nga, nung dumalaw, natatandaan ko sa Dinagat, no? Nung nasalanta ng bagyo yung Dinagat Island. Bigla nga sumikat yung Dinagat na yun. Eh. Sumisigaw pa po yung tao ng Duterte, kala mo may rally. 'Di ba? Yun po yung pagtanggap ng mga tao sa presidente, ganun po. Eto, tingin nila sino? Parang yung mga itsura ba ng mga wala kang makitang masaya eh. Tama to si Jojit Pichon. Ang nakawan sa Maynila. Sa palasyo sa Maynila. sa Kongreso na nasa Metro Manila. Sa Senado na nasa Metro Manila, no? Diyan po nagaganap yung malawakang nakawan. Pero ang bumaha naman po sa Cebu, pero ang investigasyon sa Davao, tindi.